What's up mga bade, it's your boy Kois Brian. Nandito naman tayo sa ating mga video ngayong umaga, tanghali at gabi mga bade. So for today's video ay siyempre this is our first vlog in our YouTube channel guys. So guys road to 500 subscriber na pala tayo dito sa YouTube mga bade. So today we have to answer the most question about that was guys about kung ano ba dapat ang kukuning unit once you have started a own trucking business. Anong brand or modelo ba ang need nating kunin if mag-start tayo ng trucking business. But before that, let's hit our intro. So, basically guys, if you start to have a own trucking business, basically you need an unit, financial, dapat ready ang inyong self about that business kasi minsan good, minsan bad kasi nga hindi nga buwan-buwan, paldo-paldo, minsan din mayroon zero, hindi siya totally zero. Minsan, minimum, maximum. So, dapat ready talaga ang inyong emotional. About sa modelo guys, I would suggest that if anong mga unit ang mas madaming matakbo dyan sa inyong lugar, so for example, dito sa amin sa Bukidnon, mostly nasa mga hindi mga computer box or kung mayroon namang computer box, so 6M70, single EGR o double EGR. So dito, marami yan dito mga bade na nagbibiyahe yung mga ganyang modelo ng makina. But guys, about naman sa engine, probably I suggest you, kukuha man kayo ng, for example, kukuha kayo ng Isuzu or Hino, dapat alam nyo na dami kayong makukunan ng mga pyesa dyan sa inyong lugar. Kasi dito sa amin, sa Bukidnon, most likely dito sa Bukidnon talaga, dito sa may Don Carlos, Tugibawi, Damulog, something, rare lang talaga ang tatakbo na Hino at Isuzu. Kung may dadaan man dito na Hino or Isuzu, is taga ibang lungsod yon. So mostly, taga Davao, taga Cagayan. Kasi yung pyesa ng mga ganyan is hindi pa common sa dito sa aming lugar. So ang masuggest ko sa inyo, if you're ready to start own trucking business, pasukin nyo ang trucking industry, dapat ready kayo sa financial, emotional, dapat alam nyo mga pasikot-sikot kasi minsan driver na lang ang bumapaldo, tapos yung operator logi, o minsan naman operator ang paldo, yung driver naman is logi. Dapat that side 50-50 talaga kayo. Ikaw na owner, meron kang income, tapos yung driver meron ding income. So happy lang. So para hindi natin maranasan yung magbubuhos ng krudo, magbibenta ng mga anong ipangbenta dyan na parts sa truck, palitan ng luma, yung bago, for example yung mga reserba, o yan. Pero sa other company naman, yung reserba is merong mga indication number, kumbaga meron siyang number talaga na para dyan sa unit. Example, kung nanakaw yan, siyempre, obligasyon mo na yan, driver at helper. I think, dito sa tama talaga yan, nabuhay. Ganyan yung kinuha nyo. Tapos, ang common naman doon sa inyong lugar is Isuzu, do. Diba? Hindi magkatugma. Kung gusto mo talaga yung flowing lang talaga, yung takbo ng business mo, kukuha ka na ng unit na common dyan sa inyo. Okay, meron ka ng kargamento, unit, financial, and emotional. Dapat magsama yung dalawa. Ito naman sa mga kargamento na need ng inland marine. Yan talaga, dapat meron ka nyan inland marine, LTFRB, para hindi ka nahihinto pa ng mga checkpoint dito. Pero dito sa Mindanao, siyempre, alam mo, nagalawan dito. Secret lang natin yan mga badi. Possible na alam nyo na yung kung bakit hit kompleto ka dito, ay wala kang talo. Anyways mga badi, so sa trucking industry kasi mga badi, madami na kasi ngayon. Hindi pa katulad noong mga panahon pa nila Lapu-Lapu. Ay, meron na bang unit nun? Noong hindi pa nag-pandemic, rare talaga yung mga truck doon, no? Kaya ngayon, after ng pandemic, so yun na, nagkadami-dami na ang truck kasi nga, magaling nang dumiskarte ang mga tao. Yung dating driver lang, ngayon, operator na. Driver, operator. Dapat alam mo talaga mga badi. Meron ka ng kargamento, unit, tapos emotional, and financial. Tapos kuha ka ng mga inland marine at LTFRB mga badi para iwas na lang din tayo sa huli. Kasi yan sa kargamento, lalo na kapag sa parcel, mga URC, Nestle product, yan need nila yung inland marine at LTFRB. Kumbaga direct yan, direct. Wag ka nang makiglinya ng ahente mga badi kasi magbabawas na naman sila niyan.
kung discarte ka talaga, direct ka na mga buddy. Dalawang mga buddy dapat ready ka kung papasukin mo yung trucking industry. Kasi yung trucking industry, hindi para sa lahat yan. Para lang yan sa may kaya at may diskarte. Yun mga buddy yun ang the big positive talaga yan mga buddy. Hindi positive sa droga. Tapos, pinakahuli mga buddy, yung driver. And hira lang talaga nakita ng driver na lalabanan ka sa lahat ng anong hamon sa buhay or anong hamon ninyo sa pagbabiyahe or lalaban ba sa iyo kasi may iba talagang driver na alam mo na dapat pumili ka ng drivers. Pero sa ngayon mga buddy is bihira lang talaga mga buddy, no? So possible talaga na operator driver mga buddy. Buti na yung operator drive ka muna mga buddy kasi alam mo na yung mga expenses, magkano ang sa krudo, magkano ang allowance, kano naman ang mga tips sa anong pagbigyan ng tip, nga SOP. So guys yan ang panghuli, yung driver talaga. Hira lang talaga makakita ng driver na sing bait ko. So dapat meron ka, if you start a own trucking industry, dapat meron kang kargamento na flowing, financial and emotional. Dapat magkasama yung dalawa para hindi ka madidepress kung sakaling magkahirap-hirap na sa kahirapan sa kalisod. Katatlo, yung brand ng unit. Kaapat, LTIP RB or Inland Marine, any insurance. At kaanim, yung driver. So guys, yan lang muna ang tip natin ngayon mga buddy ha. Correct me if I'm wrong lang ha. Kung meron akong nabanggit na hindi tama kasi feeling naman akong makinig. Yun lang mga buddy. Today's or tonight's vlog. This is our first vlog in our YouTube channel guys. So, support lang niyo ako mga buddy ha. Kasi marami pa tayong gagawin dito. Skirt!